So welcome back naman sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay nandito tayo sa isang backyard breeder din ng mga oriental palms like mga Asel, Shamo. So nandito na tayo ngayon kasama natin si Sir. Anong pangalan mo, Sir? John Platigi dito sa Kabuguana, Carles, Iloilo. So siya ang kilala ko dito na nag-alaga ng mga oriental palms, yung mga warrior type na mga manok na medyo mataas yung presyo, pero pag alam mo na ito yung ano mo, yung habits mo, hindi mo talaga siya maiisip na mahal. So ang pangalan ng ano mo, Sir, yung DJK Backyard Breeder. So guys, hanapin niyo sa Facebook or sa Facebook siya, na may page siya o nagbebenta siya. Pero ngayon ipapakita niya yung mga manok niya sa atin na natira, kasi nung nakaraan nagbenta na siya ng mga manok. Anong mga Sir, mga manok mo na lahi? Bunbasan, Pakistani. Pakistani. Shamo. Shamo. Mga Asel siya. Asel wala na, Shamo na lang. Oh, Your Shamo. Ito ano to, Sir, na Bunbasan. Ganda, ganda ng guys, mukha niya, details. Matangkad, siguro mga 3 kilos. 3 kilos. Ang ganda ng feeders niya, guys, yung paa malalaki, at saka yung mukha niya talaga, guys, tingnan, makita mo siya, Shamo ni siya. Bunbasan, Pakistani. So Asel na siya or Shamo. So di ba duwa na siya? Shamo do para Shamo siya. Pakita ko si mo karon ang pares ni. Oo. So ilang to, Sir? Ilang taon na? Kuan pa lang, mga 1 year. Hindi pa siya nakapagsisiw? Nakapagsisiw na. Ito. Karang makita guys, ito yung mga sisiw na. Ayan. Week old pa lang siya? Week old? Pa lang 2 weeks old. Tara guys, Andiyan guys, Ilang heads? Kuan nga ning 14 heads yan. Ganda ng mga kulay, Healthy. Healthy yan. So dito yung brooding mo, pagka gabi nilagyan mo ng ilaw? Ilaw lang. Ito yung parents natin. Pero as of now, hindi niya pa sigurado na ibibenta niya. Hindi pa siya ibibenta. Pinaparami ko pa. Paramihin niya ang muna, yung mga sisiyo niya. So ito yung parents, Sa susunod guys, in the future, pwede kayo makabili sa kanya. Itong ganda. Solid yung katawan. Healthy. Yan. Dito tayo, pasok tayo sa loob. Ito. Ano to, kapatid niya? Ito yung fruit niya. Fruit pack? Ang tatay na Nako. may get 3 kilos yan. Mga 4 kilos siguro, 4 to 5. Ang bigat guys, May get 3 kilos. Ano to, Bunbasan, Pakistani. Same na nito. Magkano yung bilhin? Mahal, mga 4-5. Mahal, no? Tingnan mo yun guys, yung tail, Kanya ko. lang yan, Ang paa niya, ang lalaki. Mga ilang buwan? Taon na? Ano din? Parehas lang, mga 1 year. 1 year. Ganda ng Ang tingnan mo yung comb niya, ang parong. Very good. Very good yun. Tangkad guys. Hindi mo ito Why? Birdcock lang. Dito na mag-iwan siya ito. Mawala yan. Birdcock lang to. Birdcock guys, pang lang. For showing on lang. Yeah guys, Bunbasan. Bunbasan. Pakistani. Alam mo guys, malalaman natin in my own observation pag ko din. Malalaman natin yung mga Pakistani, andito yung comb nila. Matulis. Tapos yung dito maiksi, malaki na maiksi. Parang mga Shamo to. Gadulos Gadulos. Naglalagon sa guys. Siya ng balahibo. Sorry ko. Screenshot ko na. Laki. Close up tang dito yan. Isa pa dito. Ito guys, mga darag to. Saka native. Kasi dati nagbe-breed din siya dito ng darag. Nakakuha nga ako sa kanya dito. Siguro mga 20 heads. Mahigit. Yung mga darag niya. Pero may-ari na guys. Hindi to available kasi nabili na ng bilas niya. Yan, mga ulo. Kung may yung kabalo ko na, naging ako sa limaras nga din.
Brazil yan. Guys, oh. Ito pinakaingat para sa bumbasan. Wow! Laki din. Trikimus yan. Guys. Brazilian, Shamo. Ang laki guys, oh. Uy, May higit 2 taon na yan. very good. Tanaw. Tingnan nyo guys, oh, kakaiba yung kanyang kambal yung kanyang spear o yung tahid. Gano, first time ko nakakita ng kambal siya. Hindi to na pihak, wala to na pihak. Ganyan talaga yung design niya, oh. Kambal. So, ganda, oh. Shamo to guys, tingnan nyo yung mata. Aggressive siya, aggressive yung mata ng mga Shamo. Yung asil kasi malalaki. Tapos yung mapapansin mo na Shamo sa yung kanyang tuka. Malaki siya pero maiksi. Hindi siya katulad ng mga asil na matutulis. Lagyan mo sa lupa. Ito. Brazilian Shamo. May ka na ito, may pisisyo na. Wala Hindi pa. pa. Ngayon ko pa lang ipipare sa kwan eh. Oo. Bumbasan. So bumbasan niya, bumbasan at saka yung Brazilian ikinocross niya. So in the future makabili din tayo dito. Sa mga mga gustong makapagpalay or makabili, hintay lang kayo. Kasi babalikan natin siya kung marami na kasi matagal na rin kami kakilala nito sa sa pagdating sa manok. Halos marami na din siya na ako nakuha sa kanya. Benta eh. Oh, nung nakaraan mayroon siya ditong malalaki talaga yung 8,000 na may gitong bili mo. Yung pama yun, namatay. Pama asil, Pama Pama IQ, Pama IQ, namatay. namatay. Kawawa naman. So sa sunod, sir, yung ilang taon ka na nag-aalaga ng May get 2 taon na. Pero ang pinagsimulan mo na pag-alaga ng manok, anong uri ng manok? Hulo talaga Hulo na yung Shamo. Shamo. Tapos nag-try ka sa darag. Nag-try ka sa darag. Hindi siya naging successful. At saka sa Rhode Island. Ako din sir, yung ibang mga kaibigan ko, in-encourage nila ako na makapag-breed daw ako ng dirasa. Yung mga pang-game power. Pero tinry ko 2 beses, hindi talaga. Sabi ko na sa tao siguro yun, ang hilig. Kasi depende din kasi sa space eh. Oo. Yung malawak sana, yung successful sana yung gano'n, yung drag. Darag. Kaso ang darag kasi pang pre-rinse talaga siya. Pre-rinse lang. Yung pang farm talaga. Dito kasi backyard o Backyard lang, maliit. homestead ba? Yung parang sa likod lang ng bahay. Mas perfect to sa ganitong mga uri ng manok. Yung mga oriental farm kasi kahit maliit lang ng kwarto, pwede na sila So, yung siguro 5 years from now, yung mga na-expect mo, maparami ka pang manok? Marami pa pero siguro ang isip ko, pag nakaipon ako, bibili ako ng Lupa. lupa na para pang breed talaga, pang pre-range. Maganda. Kasi dito sa atin, halos yung mga asil at Shamo, hindi pa kilala ng ibang mga tao. Ang alam na nila, hulo. Pero hindi dito, sa Guimaras. Oo. Doon ako bibili ng Oo. lupa na parang manok. Tsaka yun yung maganda talaga sir kasi may presyo pa yung asil natin ngayon kasi nga yung asil ngayon hindi pa kilala ng iba, so nagse-search sila sa internet, doon nila nakakita na bakit mahal yung Shamo at mga asil kasi mayroon special na pinagagamitan dun maliban lang sa pag-aalaga, pag-breed or yung consumption mo sa family. Pero maganda talaga to mga pang show type at saka hindi to mga native sa ating bansa halin kasi galing pa siya ibang bansa eh. So, yun ang maganda na natin. So, ano yung encouragement mo sa mga gusto mag-breed? Ano yung payo mo na mga gustong i-share o ano yung encouragement mo? Paano Ang may papayo ko lang sa mga nag-breed na gusto pa lang sumubok. Siguro unahin nyo muna yung space, yung lupa na magandang set up. Yung sit up. Kasi pag maliit kasi hindi mo hindi mo match yung maraming mamamatay. Kapag sinisipon, kunting sipon lang, kuha na lahat. At katulad nito, nag-aaway sila. Kasi nga, yung space maliit. Pero pag malaki yung space, may area talaga sila na pwedeng puntahan, makapagtakbo sila ng malayo. Dito halos magkikita-kita lang sila eh. Saka pag sinisipon, madaling hawaan. Mahirap, mahal pa naman ng vitamins. Pero yung anong feed management ko sir, anong mga ginagamit ko ng mga pagkain sila? Organic or Ganun lang, yung mais na bilog. At saka yung sa Bisaya, ang ganda, mais na bilog na yan eh. Pero sa sag, at saka pang broodback, ito, yung mix to ng tawag dito. Innerton. 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 Pang ano yan, pang gimpol talaga yan. Pang gimpol.